Natatandaan ko pa po, nakasama ko ang aking yumaong ina na kami naglalakad dito sa Roas Boulevard. Mula ron sa Redemptorist Church, pauwi sa Pasay. At natatandaan ko rin yung isang kaibigan ng aming pamilya, si Mang Asias, na taga Las Piñas, na madalas magdala ng talaba sa aming tahanan sa tramo sa Pasay pag may okasyon. Hindi ko rin po malilimutan ang aming paglalangoy sa baybayin ng Cavite nung kami nasa Boy Scouts pa. Masaya po iyon. Maaring nawala na yung magandang tanawin sa Manila Bay sapagkat nawawala ito sapagkat binuhay na naman yung reclamation. Ito bang reclamation na ito ay makabubuti sa atin? Ito ba ay katanggap-tanggap? Ito ba ay kapaki-pakinabang? Maganda pong pag-usapan ito sapagkat nakasalalay dito sa isyong ito ang ilang deklarasyon ng Pangulo ng Pilipinas, Ramon Magsaysay, noong 1954 na sinabi niyang ito ay bahagi ng pag-aari ng mga mamamayan. Binanggit po niya iyon. Pagkatapos, nagkaroon ng resolusyon ang Manila City Hall nung si Mayor Fred Lim na bawal ang reclamation. Subalit nung maluklok siya kamakailan, nasusugan po itong ordinansang ito at pumapayag na magkaroon ng reclamation. Meron po nagsasabi na hindi biro ang magiging reklamasyon sapagkat maraming makikinabang, marami ring mapipinsala. May koalisyon nagsabi na yung reclamation dito sa panig na ito ng Manila Bay ay hamak na malaki sa Eastwood, 2 beses ang laki sa Rizal Park, at masasabi na 10 ulit sa laki ng Rockwell. 148 hectares. All right? So, pag tinanong po ang karaniwang tao, ano ba yung reclamation? Ang naiisip lagi ito pagtatapon ng lupa o ng anuman sa tubig, sa karagatan, sa ilog o sa lawa upang magkaroon ng panibagong lupa. Okay? Alam na natin na nangyari, yung dating pinaglalangoyan namin sa May Pasay, MOA na ngayon. At yung mayayaman nakatira na ron sa subdivision somewhere. Today, we have with us the Regional Executive Director of the Department of Environment and Natural Resources, Regional Executive Director Neria Andin. Siya po ay isang constant scholar at medalist nung kanyang panahon ng pag-aaral. Kasama rin po natin si Attorney Aipat Luna, isang environment at health activist. Narito rin po si Ginoong Rufo Colaico, isang waste management expert. And we're awaiting the representative of Senator Cynthia Villar, Attorney Amy Corpus. Let's start the discussions. Attorney Aipat Luna, what have you seen dito sa balak na ito? Ito ba'y makatutulong sa ating mga kababayan? Itong reclamation na ito. I-contextualize muna natin, kasi sa ngayon, 2 yung pinag-uusapang nakasalang. Ang isa ay yung sa Las Piñas, Parañaque, at ang isa ay itong sa Manila. Pinag-aawayan pa yung pangatlo doon sa Parañaque rin. Yung tatlong yon ay bahagi lang ng plano ng Philippine Reclamation Authority na bumubuo ng 26,000 hectares of reclamation mula Bataan hanggang Cavite. Bubuuin po nila yung isang pila ng reklamasyon na ganyan at babaguhin ang ekolohiya at ang hydrolohiya ng Manila Bay. Itong balak na ito ay una, klaseng hindi pa talaga napapag-aralan ng maigi kasi dapat nakabatay, hindi dapat straight line yung reclamation na ganyan, parallel to the coastline. Dapat yan ay nakabatay sa lalim. Kung kaya't naiisip namin na baka may bahagi ito na spekulasyon. Real estate speculation. Kasi dapat, kung may planong ganon, na-assess na nila yon kasi mahal maglabas ng plano. So, 26,000 hectares of land that will displace water in Manila Bay. Sa tingin namin, lalo na sa panahon ngayon, na 5 taon na tayong niraragasan ng bagyong hindi karaniwan ang lakas, kailangan harapin na natin na ang pagde-develop na ganito sa pampang ng Manila Bay ay hindi nararapat. Pero,
hindi naman ako yung tipong nagsasabi na ang isang bagay ay hindi na dapat gawin bar none, no? Kailangan nating piliin. At sa tingin ko, ang kailangan natin ay magkaroon ng batas na merong gumagawa ng negative presumption on reclamation. Ibig sabihin, may kailangan kang bunuin na criteria bago ito payagan. Hindi yung ang criteria lang natin ay nakabatay sa ekonomiya. Dahil kahit sa ekonomiya natin ibatay ang criteria, makikita natin na ang mga bansang kinailangang mag-reclaim ay maliliit. Kesa sa asikasuhin natin na pagandahin ang mga lugar na nasa loob, nasa inner cities, gagawa tayo ng enclaves na hindi naman accessible at nagsusulong ng mga consumerist patterns na hindi rin sustainable. So, bukod sa sisirain mo yung pagtatanggalan ng reclamation material, sisirain mo yung coastline, sisirain mo yung hydrology para dun sa pagsinip ng tubig, sisirain mo yung habitats, at saka yung consumerist lifestyle nga, maraming bagay na nagsasabi na dapat may negative presumption sa reclamation. And you can only overturn this presumption by showing that there is a public need that is very strong. No? Pero wala pa tayong ganun ngayon. Ang criteria natin kung i-reclaim o hindi ay general lang. And nagbabanggaan syempre yung environment at economics. Okay. Matanong ko po naman si Ginoong Colayco, kayo po isang waste management expert. Hindi po kaya yung pagiging salaula ng nasa paligid ng Manila Bay, isang paraan na ng reclamation. Sapagkat pag may bagyo at may baha, basura na yung nakikita natin. Kayo po isang waste management expert. Ano po kaya ang inyong pananaw? Sa pagkakaalam ko po, hindi naman pang-reclaim yung basura. Yun ay pagiging salaula lang. Basta alam natin, nagtatapon sila ron sa may. Pakilakas lang po ng inyong tinig. Basta alam lang natin, nakakataka na bakit doon gumawa ng basurahan sa kalagitnaan ng palaisdaan. Pero pagka ganun po, ibig sabihin talagang walang waste management kahit may batas. Sa totoo lang, isa lang namang example yan na ang dami nating magagandang batas pero hindi naman sinusunod eh. Sa waste, ganun na yun, hindi sinusunod ang batas. Opo. Okay, thank you very much. 80% yung non-compliance. Well, for the information of our listeners, sapagkat issue itong reclamation, we also invited the proponent from Manila Gold Coast Development Corporation, Mr. William Tieng, but he's nowhere in sight. We also invited Mr. Peter Anthony A. Abaya, the General Manager of Public Estates Authority. Ito po ang masaya sa pag-organize ng forum. Kung bidahin mo na hindi ka sagutin, pag medyo puro kabila yung dumating, sasabihin biased. Pero our records will bear us out. We invited these people for not even a courtesy of a reply. Okay lang yan, walang problema. But the show will go on. Sa DENR po, ano po ang inyong pananaw, Regional Executive Director and Din, dito sa mga issue on reclamation? What have you to say about this? Please. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako man din po ay umaasa na sana nandito rin ng Philippine Reclamation Authority. At kanina rin tinatawagan namin kung si Director Mitch Cuna ng Environment Management Bureau na sila po yung nag-i-issue ng ECC ay naimbitahan din po. Pero mukhang hindi naman din... Ang kinumbida po namin si Secretary Ramon Pahe. Kayo po ang ipinadala. Okay po. Okay, kaya ang Sige. presumption po namin sasagutin nyo lahat yan. Sige po. At kanina napakinggan ko rin yung sinabi ni Attorney Ipat at kami sumasang-ayon na dapat pangalagaan talaga natin itong, ang tawag po namin, last Manila Bay. Nasa National Capital Region kasi po ako, pero kailangan din siguro na magbigay din ako ng mga statistics so pag makita natin yung kabuuan kung ano itong pinag-uusapan po natin. Nandito rin sa akin, kasama ko ngayon si RTD, Regional Technical Director ng Protected Area Wildlife Coastal Zone
sector ng National Capital Region, si RTD Donna Gordobe. Alam po ninyo na dito nandito yung PRA upang siyang magsabi nito po. Ano po? Hindi po bale. Okay. Ngayon, sa buong Pilipinas po, tama, i-contextualize po natin ito. May kabuuan na 38,272 hectares proposed for reclamation. Ito, Manila Bay po yung pinakamalaki. Yung sabi ni Attorney Ipat kanina, 26,234 hectares. Ang Visayas, ang Manila Bay from Cavite to Bataan po yon, yung coverage. Sa Visayas naman, meron tayong 6,000 hectares. Ito yung sa Mactan Channel, from Talisay to Minglanilla, Cordoba, Lapu-Lapu, Mandaue, at may iba pang lugar po doon. Sa Mindanao po naman, meron tayong 238 hectares sa Davao Gulf. Meron pa rin pong maliliit dyan na ito po'y kabuuan ng 5,800. So, etong mga areas po, yung coverage ng ating National Reclamation Plan, ay tama po yan. Kailangan po natin bigyan ng masusing pag-aaral bago man lang mabigyan yung sinasabing go signal. Sa ngayon po, meron po yung bagong pinalabas sa Office of the President na executive order. Ito yung 146, EO 146, series of 2013, now delegating to the NEDA board the power of the President to approve reclamation projects. Ito po yung pinakahuli na dokumento na naipalabas mula sa Malacanang at dito nakasaad kung ano yung mga proseso natin, kung paano natin tignan ng masusing pag-aaral bago tayo mag-approve yung sinasabing ECC po. Opo. Na yun ang basehan kung ito ba ay nakakabuti para sa ating mga kababayan sa isang lokalidad, municipality, province, or even region. And that holds true for the Manila Bay region. Isa pong bagay dito, Director, kung titingnan lang yung kikitain ng isang munisipyo o ng isang lungsod, siyempre, pabor na yon. Pero kung ikaw mangingisda at wala ka ng pangingisdaan dahil na-reclaim na, kung ikaw naman ay super yaman at may yate ka na wala ka ng paparadahan dahil hihimpala na iyong yate dahil na-reclaim na, parang mag-o-oppose talaga ito doon sa mga panukala. Pero as far as your knowledge is concerned, Regional Executive Director, sino-sino ang mga nagpapanukala na magre-reclaim? Is it local government units? Is it Manila Gold Coast? Ano po ang inyong nalalaman? So, dito po sa, meron din isang Executive Order 672, series of 2007. This defined the responsibilities of the DNR and the Philippine Reclamation Authority in the approval and implementation of reclamation projects nationwide po. At dito sa EO 672 ay kailangan po talaga na prior to approval of any reclamation project, the PRA, or this was the PEA then, was directed to coordinate and secure from DNR a permit authorizing or clearing a particular area to be the site of the proposed reclamation project, otherwise known as the area permit or a site clearance. Na bago pa ma-issue po yung ECC, meron area clearance na yan po ay i-issue po ng Regional Executive Director concerned. Ang Manila Bay region po ay may 3 tayong regional offices dito sa DNR. Ito po yung Region 4A, Region 3, at saka yung National Capital Region. At hindi lang po ito. Kasi kung dadaan po tayo sa proseso, kung paano ma-issue yung sinasabing area clearance bago pa mabigyan ng ECC, gaya ng sinabi kanina ni Attorney Pat, marami pong dapat konsultahin po natin. So, yung nabanggit kanina po na paano na lang yung ating mga fisher folks, yung ordinaryong tayo ng kanilang
tinitirhan sa Manila Bay. Paano yung solid waste? Nabanggit po kanina. Paano yung liquid waste? Paano yung pagtatanim natin upang ma-restore yung vegetation ng Manila Bay? Kami po ay nakatanggap ng mandamus order kasama po ng DILG at saka yung, well, of course, when we talk about DILG, we have a lot of LGUs within the Manila Bay region. At hindi lang NCR po yan, 3 rehiyon. So, dapat talaga na dumaan sa isang proseso po bago mabigyan po ng clearance. O kaya yung ECC. At yan ay nakasaad po sa batas. Okay. Pero may clearance na po ba sila? Ito pong Gold Coast, wala pa pong clearance. At dahil dito sa pinalabas ng ating presidente, EO 146, delegating to the NEDA board the power of the president to approve reclamation project, ang masasabi ko po ay, ang Gold Coast ay wala pa po siyang area clearance. Kasi kailangan ipatupad natin kung ano proseso nakalaad dito sa EO 146. Wala pa po. Sa susunod po siguro si Secretary Balisacan, aanyayahan ko para matanong. Attorney Luna, what do you have to say about the procedures? May batas naman pala. Bakit ganun ka-agresibo na yung mga nagpapanukala? Siyempre, i-announce na kaagad nila para makataas ng stock. Pero actually, yung site clearance, bago pa yon dun sa ECC. Ibig sabihin, sa ECC pa lang, hindi pa nila sasabihin exactly kung anong gagawin nila para ma-mitigate yung adverse environmental impact. So halimbawa, sasabihin natin babaha, sasabihin na hindi, may engineering solutions yan. Sa ECC nila ilalagay yon. Thinking na mapapanatag tayo pag sinabi nilang may engineering solutions. My friends, engineering solutions are not perfect. At pag hindi natin alam kung ano yung engineering solution na yun, kasi sabi nila, hindi, at this stage, concept pa lang, i-design pa natin yan after the ECC comes out. Aba, nangangako kayo pero mapapako ang pangako nyo. By the time, babahain na kami. Di ba? Kasi nga, ang ini-insist nila lagi ay the EIA system is a planning tool. Fine, it is a planning tool, but it is also a regulatory tool. So when the EMB decided na yung process na yon ay feasibility pa lang, unang-unang stage pa lang, pwede nang ma-issue yung ECC, they were thinking only that it is a planning tool, not a regulatory tool. May political implications na po. Pag akala mong na-issue na yung ECC, akala mo okay na yung environment. Pero ang totoo po niyan, hindi pa nadidisenyo yung engineering solutions na sinasabi nila. Ipapangako pa lang nila na meron. Kaya halimbawa, ito pong 1412 ng EO 14, Proclamation 1412 declaring the Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecosystem Area. Nagsasabi po ang 1412 na walang mababawas na habitat kung sakali mang magkakaroon ng reclamation. Pero ang engineering solution nila para hindi magbaha ang Las Piñas ay kakatayin nila yung 4 na hektarya nung isla. Nandun po yung vulnerable species. So, paano mangyayari yon? Kahit ipapangako mo na may engineering solution, by enforcing the engineering solution, you are breaking a law. But it is still in future. That is the point of the ECC. Wag nang mangyari yon. As a planning tool, it should have worked to say no to this reclamation. Pero since hindi nga maliwanag yung engineering solutions in the beginning, hindi pa nila dinidetalye, well, mapapako tayo sa mga pangako nila. Okay. Kung ganun po sitwasyon, anong papel ng DNR dito? Dahil it is a requirement sa environmental impact assessment, pero nasa area tayo, nakabitin tayo, di po ba? Okay. Tama po yun. Kanina na naging example natin yung Gold Coast po. So nabanggit ko na wala pang area clearance. So ibig sabihin wala pa rin ECC po. So may pagkakataon pa na idaan po natin talaga sa isang tamang proseso bago ma-issue po yung ECC. Tungkol naman po dito sa Manila Bay, yung lalo na dito sa El Papachea project natin, Las Piñas, Parañaque, Critical Habitat and Ecotourism Area. Ang ginagawa po ng DNR, ng National Capital Region, ako po yung nag-chair itong Management Council. At ito'y nakabatay sa proclamation, creating the El Papachea, actually ang secretary yan, na-delegate po sa Regional Executive Director. At dito, sinubukan po namin, marami na rin po kaming, it's not
it's not an easy job. Kasi po, alam po natin na ang gaganda po yung mga proposals po from all sectors. Pero alam din natin na yung implementation po ay iba po rin ang mga nangyayari. So, dito natin bigyan ng pansin na kung napakaganda, initiatives of different realms, kailangan po natin ang pag-uusap talaga. Kailangan yung, ganito po, konsultasyon, yung tamang impormasyon ay mabahagi natin sa mga stakeholders natin at sila mismo po ang dapat mag-decide din kung anong nakakabuti para sa kanila. Na yun ay isang natutunan ko rin kay Attorney Patito dahil magkasama kami dun sa isang malaking project. At wala pong naaprubahan kung hindi talaga dumadaan sa isang konsultasyon. So, kami po ay meron ng proposal. Aminin ko na may proposal na ng Gold Coast na nakarating na sa opisina. Ang ginawa po namin ay dahil po doon sa, meron na rin sulat. Okay. For site clearance. Meron na pong sulat o memorandum na internal po sa DNR. Okay. I'll be very transparent with you that the decision how we should be able to handle the area clearance ay kailangan talaga na itong proposal galing sa Gold Coast ay idaan muna sa Manila Bay Coordinating Office. Kasi hindi pwede na magdedesisyon lang tayo dito sa National Capital Region. We talk of Manila Bay. Manila Bay Region. 3 regions po ito. So, eto ngayon, natasa ng ating Director, Noel Garland, na siya po yung manguna upang kausapin na rin po niya yung 2 pang regions. Kasi yung nangyayari po sa NCR, pwedeng maapektuhan din ang Region 4A at saka sa Region 3. Kasi ito po yung Manila Bay Region. So ito po yung pinupurso po namin na proseso. So mahalaga po papel dito ng DILG. Malaki po yan. In fact, yung area-based management plan ay kailangan po ito. Ano yung area-based management plan? When we talk of Manila Bay, hindi lang po Manila Bay ang tinitignan natin. Ito po yung ecosystem management approach, watershed. Anong nangyayari po sa Marikina? Yung mga nandun po ay maapektuhan po tayo. Doon sa kabulbundukan ng Maragondon, maapektuhan din po tayo. At saka dito rin sa sa Zambales, maapektuhan pa rin po tayo. So, yun po yung approach. Kung area-based approach, yung ating mga tubig daluyan na nanggagaling sa tubig kanlungan, watershed, tubig daluyan, waterways. Ito yung mga rivers, ito po yung mga esteros, mga tributaries, ito po hanggat doon sa baybaying dagat. Yolanda, Tacloban, yung mangrove natin. So, okay. So, ito po yung approach. It will be a watershed ecosystem management approach at ang estratehiya po ay ecosystem management. So, Director, parang sinasabi mo, dapat si Secretary Mar Rojas umalis siya sa Tacloban at bumalik na rito. Ganon. Sir, Para naman. asikasuhin na yung mga concerns natin. Ang sinasabi ko po, yung nangunguna po dito sa paggawa po ng area-based management plan, kinukonsulta po namin yung mga LGUs hanggat sa barangay level po. Okay. At sila po yung talagang aako sa responsibilidad at ayon naman sa aming mandato, will closely monitor kasi mabigat po yung monitoring na magiging aspeto po itong pagpapatupad natin ng batas. Attorney Luna, bago puntahan si Ginoong Colayco, what do you have to say? Yes, Gusto please. ko lang sagutin yung tanong mo na sino ang nagpo-propose talaga. Kasi critical question yon dahil sa Pea Amari. Yung kaso ng Pea Amari na sinabi na hindi unconstitutional na magde-develop ang isang private contractor tapos makukuha niya yung dinevelop niyang lupa tapos babahagi na lang niya yung gobyerno. Dahil unconstitutional yon, nag-hire ang through a USAID grant, nag-hire sila ng isang reclamation consultant at nagsabi yon na ang local para daw ma-circumvent yung Pea Amari case, dapat daw local government ang mag-reclaim, sila yung proponent, dahil may Republic Act 1899 from very long ago, I think the 50s, allowing local governments to reclaim lands within their jurisdictions. But they failed to take note that even though this allows local governments to reclaim,
those lands are not necessarily patrimonial. They are still public lands subject to the dispensation by the President and now probably the NEDA board as to who will own them. So hindi pa sigurado na pwedeng pag-ariin ng corporation proponent yung nireclaim niya. So why will you take a risk like that? And why will you take a risk of a changing climate to develop these areas? No? At why will you buy in these areas? Okay. Mr. Colayco, kayo po, masaya po kami dahil we will get a viewpoint of his experience and wisdom. Mr. Colayco, natatandaan niyo ba kung ilan pa mga ilog dito sa Manila? Dahil lang sa, pag kinontrast mo raw po yung mapa nung araw sa mapa ngayon, marami nang walang mga ilog, wala nang mga padaluyan ng tubig. Hindi ko po alam kung ilan yan. Pero hindi lang sa Maynila na nangyari yan. Sa probinsya din, may mga ilog na basta nawala na lang, nalatambakan na yun. Tulad ng Bulacan, meron din. Doon, maski sa Pampanga, nangyayari din. Okay. Anong impact nito pag nawala na itong ilog na ito? Ano mangyayari sa atin? Well, unang-una, siyempre, pag yung ilog na daanan ng tubig nawala, edi kung saan-saan napupunta yung tubig, kaya nagkakaroon ng baha kung saan-saan. Mm-hmm. Pero ikalawa, kung yung pinununo sa hindi naman lupa, kung hindi basura, mas malala pa lalo yun. Dahil yung pag nagbaha, dala niya yung lahat ng pollution na nandun. Hindi, mikrobyo yan, tsaka heavy metals. Talagang malaking impact sa public health. Okay. May impact sa public health. Yun nga yun ang masama sa sa nangyayari sa basura. Dalawang aspect yan eh. Yung may corruption din dyan. May pera sa basura. Yun ang ibig sabihin. May pera talaga. Pero bukod sa ron, yung ibang corruption kasi medyo yun na yun. Pero ito talagang malaki yung impact sa public health. Okay. At So, yun kaya ang, doble yung nagiging masama doon. okay. Balikan ko si Regional Executive Director Andin. Sinasabi po kasi ng isang lugar, maayos pa kung may mga bakawan pa. Dito po ba sa NCR, may bakawan pa dahil sa mukha na ubos na ng Pande Manila. Ano po ba? Pande Manila, ano pa po yun, yung mga lechong manok, ganun po, isa yan sa mga issues po na lumabas nung ginagawa natin itong area-based management plan para dito sa Manila Bay area. We are so proud to inform everyone that we have one of the oldest still being maintained and protected mangrove area in Navotas. Tansa, Navotas. Bisitahin po natin ito. At dahil napakaganda pa ito, ay dapat sagipin po natin kasi nakausap po namin ng Department of Tourism at ito yung isang potential site for ecotourism in the National Capital Region. Meron po tayong about 30 hectares intact po yun. Ano po. At dito naman sa El Papachea, kaya mahal na mahal natin itong El Papachea dahil dyan natin binubuhos ng ating mga resources, energy upang maibalik po yung nilad. Ito po yung isang species ng mangrove kung bakit ang pangalan ng Maynila ay Maynila dahil may nilad. At kung maibalik po yan, pagbisitahin natin ng El Papachea, pwede naman pong gawin na ibalik po yung mga nawala nating manglares, mangrove dito sa National Capital Region. Ang sagot ko po, mayroon pa po. Yung issues na ito ay pinuputol, alam naman po natin na bawal ang magputol ng mangrove, bawal sa batas. Kaya nga, marami po rin kaming nakakasuhan. At andyan si RTD Dona Gordobe, na siya mismo kasama yung kanyang mga staff ang nag-file ng cases kung mayroon kaming may mga naipaparating sa amin at sa monitoring aspect of our work ay may nakikita kaming magpuputol ng mangrove. Sa National Greening Program, dito sa huling meeting ng mga Regional Executive Directors nationwide dahil sa nangyayari sa Tacloban, isa pong panukala, isang proposal na bigyan ng pansin at bigyan ng pondo yung pagbabalik ng mangrove. Along the coast of the Manila Bay. At yan ay mismo si Secretary Pahe ay nagpagawa na po ng plano
upang maibalik. Ngayon yung tungkol doon sa sinabi naman ni Attorney Pat kanina, hindi naman natin asahan na tuloy-tuloy yung mangrove area, that line of mangrove area, kasi may pangangailangan pa rin yung isang segment, halimbawa, na hindi rin dapat malagyan din ng mangrove. So there's got to be a plan. Yeah, Okay. Magre-react Thank na you. si Ginoong Colayco. Yes, sir. Director, baka naman iba yung nakikita ko, pero yung basurahan doon sa Navotas na sinasabi ko, yung basurahan sa Navotas, nakatabi nga rin sa mangrove. In fact, one of the walls of the thing is the mangrove itself. May retrato ako dito Hindi nga pinuputol yung mangrove, pero pinapatay. Tsaka, speaking of engineering solutions, nung natanong nung mga nag-design ng basurahan na yun, paano yung katas, yung tinatawag na leachate? Pagka nabubulok kasi yung organic matter, yung parang may katas na very toxic Ang sagot, hindi yung dilution factor niyan is negligible. Kasi sa laki naman ng tubig sa Manila Bay, ano ba naman yung... pero kung yung mangrove nga, namamatay na rin sa tabi. Tao pa kaya? Oo. Meron akong kontratistang may trabaho doon sa malapit doon, sa Navotas. Nahulog yung trabahador niya rin sa tubig, nakalulo ng tubig, ilang linggo sa ospital no? Okay. Director. Yeah, noted po sir. Actually, meron din nakakarating sa amin ng mga reklamo tungkol dyan, sa kalusugan ng mga tao. At isa yan yung dahilan kung bakit na iginagawan po ng yung area-based management plan. Kasi kung tignan natin po yung landfill, sanitary landfill, na nakadikit dito sa sinabi ko na one of the oldest stand of mangrove species within the National Capital Region. Nakakalungkot din po talaga na hindi talaga bigyan ng solution po yon. So, ipaparating ko po kay Director Mitch Cuna kasi nag-uusap naman po kami at saka yung mga iba pa nating mga kasamahan na ang tawag po dito ay may mandamus order of the Supreme Court ko kasi una, ang dapat ayusin natin, gaya ng sinabi ko, basura, solid waste management po. Number 2, liquid waste management. 3, ito po yung management of informal settlers. Okay. At saka ikaapat po, yung restoration of the habitat. Okay. Okay. So, sana mapadali natin ito, and with your cooperation around and then also our listeners, ay Opo. humihingi po kami ng suporta rito. Hawak po yata ni Ginoong Colayco yung kanyang Exhibit A. Ito, Director, yung Pakita mangrove. nga po ninyo pakita ninyo sa madla. Nakadikit yung basurahan, Ayan. Balik rin po Hindi natin. malayo yun dito, nandyan lang yun. Opo. May ECC yan. Okay. Matagal na po yung basurahan sa Navotas. Okay. More than 1,000 50 years tons. ago up till now. Okay. More than 1,000 tons May a I just day. interject a little bit lang? Salamat, Kung sir. titingnan Salamat niyo yung mapa ng Tacloban, meron mga mapa sa Washington Post na pag minove mo yung bar, magiging before and after. Yung mga mangroves buhay, yung mga terrestrial trees bagsak lahat. Nagpapatunay lang na talagang kinaya ng mangroves na mabuhay. Sa harap sila nung mga bagsak na puno. Importante talaga yon for safety. Na kahit na inubos na yung sa loob, yung mangroves buhay. Okay. May input yata ang ating Regional Technical Director, si Regional Director Gordove. Donna, please. Pakilapit lang po sa mikropono. May mikropono po tayo rito. Siya po yung expert. Siya ko po yung dyan expert natin bago natin gisahin. Spokesperson po ako. Sige po. Please go ahead. Tungkol po dun sa PhilEco, yung landfill site, surprisingly po, kasi we are doing water quality monitoring around the 29-hectare mangrove site. Surprisingly po, yung sa PhilEco, though it's below standard, mas cleaner siya compared with the other areas of Navotas. Kaya po, although we are keep on reminding them about yung lumilipad po na trash na napupunta doon sa mga mangroves. And
yung sad to say rin po, the PhilEco is MMDA accredited landfill. So, Director, pwede pong mangyari na merong walang permiso sa inyo pero may permit sa MMDA? No, actually po, yung pong the PhilEco landfill site, meron po siyang ECC from EMB because it's a critical project. And what we are doing right now sa NCR po is to monitor the water quality and provide them with information on how to monitor the landfill. Okay. Mabuti po, niliwanag ninyo. Teka. Pwede bang... Yes, please. Sandali po. alam nyo, may alam akong lumalapit sana ron para ma-sample yung water eh. Pero may nananakot eh. Hindi sila pwede lumapit para kumuha ng sample. So kung talagang transparent, siguro dapat pumayag kayo na iba naman ang kumuha ng sample ng water para ma-analyze. Yes sir, okay. We Sige, welcome pagkasunduan po. na natin ngayon, pupuntahan na natin yan. Oh, can we do it parallel basis? Kasama kayo, kasama si Mr. Colayco, isang sample ang kukunin. Yes sir, opo. Okay. Yeah. Attorney Luna. Yes, which just goes to show, hindi sapat yung EIA system para protektahan tayo sa dangers ng reclamation. Kasi may mga future dangers at may mga hindi nai-ignore na toxic dangers na hindi na isasali sa assessment dahil nga ang aga pa lang binibigay na yung ECC tapos hindi sapat yung MMT process pagkatapos para hindi mo na naman pwede ipasara pag meron na di ba? Masyado nang mahirap yon. So, ang ina-advance nga po namin, dapat magkaroon ng negative presumption. It should be illegal unless you overcome the criteria of an overriding public need. We only reclaim if there is an overriding public need for the reclamation. That law is necessary. Otherwise, if we rely on the EIA system to protect us, as you can see, these are already two EIAs that have been issued ECCs that are giving us problems. Hindi pa po yun. Ang EIA system natin, hindi masyadong tinetake into consideration yung cumulative impact. Pag nilahat mo yan, isa-isa bibigyan ng ECC, but there is an impact kung marami silang sabay-sabay. Siyempre, ibang analysis yun. Hindi yun i-analyze for the project-to-project ECC. Kulang po yan to protect us. Yun ang sinasabi namin. Therefore, we have to have new laws to protect us against reclamation project, which is a negative presumption overturnable only by a strict criteria of overriding public need. Okay. Yeah. Yes, ma'am. Actually nga po, we are in the DNR as what Red and Dean said. That's why we call for a meeting that for the application of area clearance for two sites, it has to be addressed by the three regions because of the effect. Under what criteria? Dapat yung criteria yes, ma'am. overriding public need. Yes, ma'am. Also in the light of the Supreme Court mandamus that we have to consider that the project would it contribute or would it further degrade the water quality? Kasi po the Supreme Court mandamus ordered us to rehabilitate and bring it back to the former glory wherein there's a rich marine life. So the study should show that it would not hamper the regeneration. It would not further degrade the water quality. Okay. Well said. We have questions from the floor. Sol Vancy. Yes, please, Sol. Sol Vancy, consumer columnist, Manila Bulletin. Kukunti lang ho ang nakakaalam na kayong ipinagmamalaki ng syudad na wala ng Smoky Mountain, kasinungalingan dahil nilipat lang. Pag pumunta ka ngayon sa Tondo, yung tapat ng dating Smoky Mountain, ang tawag nila doon, Fortune Aroma. Bawal pumasok doon. Dinadala doon lahat yung mga basura ng Manila at saka ng karatig ng mga bayan. At ibinabarge. Saan mo dinadala? Doon, sa pinag-uusapan nila. Yun na yun. Doon na yun. Oo, 2,000 tons a day. More. Okay. Kasi Manila lang, City of Manila lang 5,000 tons a day na. So, tapos merong study ang UP Institute of Marine Science ng toxicity level
ng Manila Bay na increasing. Nandun din kung ano yung mga chemicals. At nung kasama ang Greenpeace ng UP Institute of Marine Sciences, tinutukan sila ng baril, di sila makalapit dun sa Okay. Old Smoky Mountain. We will, So tama yung sinabi nyo. Okay. Thank you, Sol. Any question? Okay. Done. November 30, please, we gather at a place. You text me. We will call for a meeting again on this because there are many issues in Manila Bay. I've been talking with the DNR since July was there. They Okay. never listen. The DNR never listen. So I will even move to dissolve the DNR because they're not doing their job. Easy. Mawawalan Yes. tayong resource person. Sige. I was Concern. sent by the DNR, Melo, to Japan as official delegate of the CRMC by June Pactoran and Yusek Malik. After that report I made to them, they never acted. I even instituted the Base Shapers Kapihan. They even fired one of my speaker, General Boy Miranda. Okay. They fired him. Okay. So I'm now going to revive my call at the Kapihan of Ipak Luna and Javi Severino at the Gaspi Tower. See me there, 9 o'clock, then we will continue Okay. to defend the integrity of Manila Bay. Thank you. Have questions from the floor? Okay. Yes, Tess. Because we've heard so far yung different angles of the issue. But right now, what's foremost in presenting this to the public would be, what's the status right now of all these proposals? Meron na bang naaprubahan? Ano na bang nangyayari? Saan mapupunta at patutungo yung call to preserve what we have and to really make sure ng anumang panukala ay hindi sisirain ang ating kalikasan. As simple as that. Kasi kung marami tayong batas, kung marami tayong cheche bureche, di maintindihan ng mga tao yan. Okay. Status. Klaro pati yung sinasabi ni Mr. Colayco. Teka muna, paano natin paiintindi sa tao? Samantalang yung katabi kong tao nagkasakit, namatay. Samantalang ito ay sasabihin natin, kailangan magtanim ng mangroves. Hindi maintindihan. Okay, thank you. All right. Yes, Director. Alam po niyo, ma'am, admittedly, the DNR cannot just do this alone. Po. Kaya po kami nakikiusap din, gaya kanina nabanggit tungkol dito sa paglilipat ng mga basura dito sa Smoky Mountain, papunta sa yun ba yun? Navotas. Opo. At alam naman po natin kung sinong nag-handle ng basura na ahensya po, At hindi ko naman, ayaw kong magturo, pero ang aking pakiusap lang po ay napakaganda itong bagong lumabas, EO, galing kay Presidente, 2013, kasi may bagong proseso. NEDA na ngayon. I'm going back to the reclamation project, but it's what we are discussing now, it's not simply reclamation anyway. It's environmental. That will affect us all. Ang convergence initiatives, yung pag-uusap, yung consultation, at bawat isa po ay makialam tungkol dito. Yun po ang gusto namin makuha sa ating mga kasamahan, mga stakeholders. At yung naumpisahan namin na yung area-based management plan, mayroon pong updating of the database. I hope that in the next session, or if I can give you a copy of what we have done so far, kasama na po yung mga data doon, including yung inventaryo, yung sinasabi po ninyo kanina na ilan ba naapektuhan dito sa lugar na ito, dito sa El Papachea, sa Bulungan, sa mga barangay, and all those areas within the Manila Bay. Yes, Director. area. Thank you. Si Mr. Colayco yata, dudugtungan yung issue. And then naman, alam nyo, I worked briefly in government, very briefly. During that period, I earned a lot of respect for the people in places like NEDA, DNR. Ang parang pakiramdam ko lang kumisan, di ko alam kung baka napapraning lang ako.
merong kung minsan na parang unseen hand na nakikialam. Kasi professional naman yung mga kausap ko doon sa mga lugar na yun. Pero minsan talagang feel ko na napipilitan silang gumawa ng hindi naman nila gusto. Paano? Palagay ko, ganyan din ang problema. Hanggang ngayon, daang matuwid man din. So, yung unseen hand, nagpalit na ng administrasyon? Meron pa rin? Ganun po ba yun? Hindi ko alam. Basta, Or is it Ganun. possible that money is the unseen hand? nandyan lagi yan. No? In Okay. fact, itong PDAF, tinigil na. Ang susunod na kailangan tignan, yung sa LGU level, naku, mas malaki pa yun. Okay. Maganda po yung sinabi niyo. Attorney Luna, please. Yung status, no, sasagutin ko lang. Yung status, siguro, hindi ko alam kung may site clearance na yung Parañaque, Las Piñas. Siguro meron na kasi may ECC na eh. Yung Parañaque, Las Piñas reclamation, yung sa, yung sa Villar case, may site clearance yon, may ECC yon, pero nasa Supreme Court pa yung kaso ngayon, questioning the issuance of the ECC and the project that is going to proceed based on many different factors. So nasa Supreme Court yun ngayon. Yung Gold Coast tsaka yung Gold Coast wala pang site clearance, kasasubmit lang nila ng EIA study, gagawa lang ng public hearing. So wala pang ECC yan. Pero may questions na kaagad dun sa procedure. No? So, hindi pa yan mangyayari, wala pa yung ECC. Yung Pasay, pinag-aawayan pa lang. Pero, ang gusto ko lang i-point out, for all of these, dapat cumulative yung pag-aaral. And third, yung kakailanganin nilang reviewin kung talagang mapupunta sa local government yung lupa as patrimonial property. Kasi tingin ko, mali yung appreciation nila kung maibebenta ba nila yon at mapapakinabangan nila over taxes. So, kailangan nila ng cost-benefit analysis kasi palagay ko, mali yung kanilang computations kung ano yung kikitain. No? At dapat yung EIA na yon gumawa ng alternatives. According to the law, PD 1151, the contents of the EIA should include alternatives. Ibig sabihin yan, pag sinabi mong de-develop mo ito for expansion of the land, you should be able to show where else you could have developed with lesser environmental impact. Unless you have that alternative, hindi mo malalaman talaga alin yung mas konti ang environmental impact. What if we say, sa Tondo na lang natin gawin, i-develop natin, i-gentrify natin, lahat ng tao umangat ang kabuhayan kasi binilihan sila ng lupa at rights, lalagyan natin ng low-cost housing. Di ba ang ganda-ganda? Gaganda yung Tondo. Aangat ang kabuhayan nila. Magiging maganda yung kultura kasi dignidad na yung kanilang hinaharap na kabuhayan. Kaysa sa doon. Mhm. Yes, Mr. Colayco. At alam niyo, kung pwede lang magduktong pa sa sinabi niyo, attorney. Kasi kanina sa simulang-simula, sinabi niyo, kung minsan kailangan balansehin yung sinasabing economic at financial game as against the ecological harm. No? Pero ang matagal ko nang tinutulak panahon pa ni Presidente Arroyo, ang Maynila talagang sobrang siksik na eh. Ang ating mga industriya at mga negosyo, natatalo dun sa mga competitor sa labas eh. Dahil, tingnan nyo, para makarating lang dito, ang hirap eh. Kausap ko yung mga ibang transport operator. Sabi nila, kung hindi lang sa traffic sa Manila, we need less than half of the fleet that we have. So, ang tinutulak ko noon pa, kaya nga yung Subic Clark Tarlac, yun yung sanang backbone ng magiging bagong ekonomiya dun eh. Para, we have to create a new environment in which our businesses can be competitive. Alisin yung lahat ng mga sagabal dito sa Manila. Ang nangyayari pa nga, we keep trying to alleviate the problem in Manila by spending more money. In the process, we starve the other places where we could develop much more efficiently and create much better quality of life for the citizens. Okay. Ready-made na yung lugar na yun dun eh. Kasi ang social infrastructure, buo na, may mga ospital na ron, may eskwela na. Yung pa, alam nyo, isa sa hindi nakikilala, yung malalaking container ship na yun, hindi na makapasok sa Manila Bay kasi masyadong mababaw. Hindi pwedeng isa-dredge yan. Whereas Batangas and Subic are deep water ports. So,
yung industriya sa Batangas nga dapat doon na nasa-serve. Aha. At magkakaroon naman tayo ng industriya sa norte kung may port of entry. Ang nangyayari ngayon, katakot-takot na transshipment. Pag import o pag export, ibababa muna sa Hong Kong o sa Kaohsiung o sa Singapore. Sa panahon na lang at saka sa cost, talo na tayo sa mga ibang ekonomiya eh. Okay. So, ang sagot dyan sa mga gusto po mag-reclaim sa Manila Bay, bakit gagawin pa yung lalong siksik ang Metro Manila? We need to decongest Metro Manila. You will worsen it by doing that. Okay. Thank you very much. We have a question from Interaction. Ernie Reyes po, Interaction.com. Yung nasagot ko na kanina yung supposed na tanong ko, yung Gold Coast, na wala pa pala siyang permit. So, ang tanong ko naman, ang follow-up ko na lang tanong, aside from dun sa nangyayari sa Smoky Mountain na inano ni Sol, ano na nangyayari dun sa Obando na may landfill din doon na pinag-aawayan? Under litigation pa rin yun. Kung gusto ko, bibigay ko sa iyo yung numero ng abogado. Pero it's also under litigation. That's the point, no? Kasi kung palaging hindi malinaw yung criteria kung go or no go ang reclamation, we will always be litigating. Kasi nga, may mga tao na maapektuhan adversely. So, ang kailangan mo is a general say na NEDA should say this under the 146 EO that was issued. NEDA should say no to all reclamations unless you demonstrate an overriding public need. Unless we can say that we have an overriding public need for more malls in Metro Manila and more casinos in Metro Manila, hindi yan ma-overturn. So, bakit? Kasi sinasabi natin na detrimental sa environment, yung reclamation. Ba't marami pang inaaprobahan na reclamation sa buong Pilipinas? Kasi nga sa tingin ko, insufficient yung EIA system natin para sa reclamation. So kasi yung sinasabi kong negative presumption, hindi pa yun nasa batas. Pero pwede na yung i-adapt ng NEDA sa ngayon based on this, no? Pero isa pang isipin nyo, kasi may agency tayo na nagtutulak ng reclamation dahil yun ang mandato nila. Kahit na malaki ang impact niya adversely sa environment. So kung wala kang isang buong burokrasya na araw-gabi ang iniisip ay alin ang susunod nating sisiraing coastline, hindi mangyayari yan. Dapat palitan na natin ang PRA, gawin natin siyang Philippine Redevelopment Authority because we need it for Tacloban. We need it for inner cities that are ugly. We need it for areas that are developed badly. It should be a Philippine Redevelopment Authority, not a Philippine Reclamation Agency. Let us do it now. Kaya na natin yan. May assessment ba ang DNR na inutil tong PRA? Nilipat na nga sa NEDA. Ako na lang kasi bureaucrat ito eh. Delikado, Nilipat no? nga sa Peligro. NEDA eh. Bakit ililipat sa NEDA kung hindi ganun? At saka, syempre, this is one of the agencies that was embroiled in the grandmother of all scams. That was previous to PDAF, of course. Pero yung grandmother of all scams in the early 90s, kung saan ang lalaki ng commission, kaya hindi na sila makaurong. PCIJ article right on the net, the grandmother of all scams. Yan yung Pea Amari scam. Hanapin nyo yan. Kasi kung embroiled na ito sa ganito, hindi mo na matitiyak talaga kung ano yung mga susunod na mangyayari. May know kung sino head ng PRA ngayon? Ngayon, Hindi. si Peter Anthony Abaya ang Public Estates Authority administrator, general manager. Sino may-ari nung nasa Obando? Hindi ko alam, pero kapatid ni Peter Anthony Abaya ang DOTC secretary. Di ba si Kabangon Chua? We don't know. We don't know either. Enlighten us more. Enlighten us more. If you have the dossier, sige, tell us. Matagal ko nang alam yun eh. Nakikipag-away na yung mga religious sector doon sa Obando. They even nag-rally sila in front ng simbahan ng Obando Church. Tapos, inapprove ng mayor yung in connivance with, I'm sorry, sa mga DNR people, na-approve yung sanitary landfill na nasag sa Obando. Pero ang sabi ng mga taga ron,
nasisira yung kapaligiran. Okay. Particular, kaya hindi ako naniniwala dun sa sinasabi kanina na meron pang natitira mga mangrove farm or dun sa Nabotas. Kasi mismo sa Nabotas, kasi napupuno yung Nabotas, so ang gagawin nila, magde-develop ng panibago sa bando, ililipat yung nasa Nabotas, lilipat dito. At sinasabi ni Mr. Colayco, yung leachate, yun ang pinaka-dangerous na ano. So may alam ba ang DNR dun sa consortium na ginagawa ng ni Kabangon Chua? Ako, palagay ko, ang sasabihin ni Director, hindi niya area yun eh. Region 3 yun eh. NCR siya. Sir, ang mapanindigan ko, mayroon po 30 hectares na mangrove at nagtatanim pa po kami. Kung pwede, sasamahan ko kayo doon. Gusto po ninyo. Okay. Pwede tayo Robert pupunta. Marin. Question, please. Go ahead with the question. Identify yourself and the Robert question. Marin, ang question ko po ang laking issue ng 200 hectares na reclamation. Meanwhile, World Bank already said Metro Manila will sink. World Bank and JICA. Tapos ang DOSC, sabi rin ho, large scale sinking. What's the big issue about 200 hectares when if we lower Manila Bay, 2 meters lower than Manila, 100,000 hectares ang lalabas around Manila Bay. Yan po tinatrabaho ko for the past 20 years. Ano pakiulit nga po? Nahilo ko. Medyo Sabi ko ho, sabi ko po, ang big issue ng 200 hectares of which pinamimigay pa nga ng yung more than 2/3 of it, no? May iwan sa kanila. I spoke to them, the speakers sa Rotary, etc. Okay. Ang tanong ko ho ang sinabi na ng World Bank Metro Manila will sink. 1 meter rise is 3 kilometers inside. Okay? Ito mataas daw yung tubig. Okay? As you know, high tide, baha ng Bacoor, baha ng Manila, baha ng Pampanga. Ang solusyon po sana dyan, ang bading yung DNR, wala akong response si Mr. Pahe. Lower Manila Bay, 2 meters lower than Manila, lalabas sa lupa, 100,000 hectares. Why don't we act on it? To lower What Manila is Bay. No. The question is, The question I already said the question. The question is, why the big brouhaha about 200 hectares when we can gain 100,000 hectares by lowering Manila Bay, copyrighted and approved ni Cory, documented, received by DNR, received by Malacanang, received by MMDA, received by Public Works, received by everybody, and I have the investors. I talked to you yung about it. pala naman eh. Okay. Sige. That's the point. Okay. Hindi, Diyos ko. To lower Manila Bay in an age of climate change. That's another story altogether. That was Cory's time when climate change was not as vivid as what we have today. Exactly my point. When nung dumating po Ondoy, I was on television. Nung araw, they were laughing about it. Until Ondoy, until Pedring, until my cousin, Typhoon Maring. I'm Robert Maring. Okay. Thank you very much. Noted. Sige, okay. Sol. 2 points ho. Yung una, yung sinabi ni ma'am na we can, there's one way of approaching development. Develop Tondo, at dadami yung matutulungan, tataas ang antas ng kanilang kabuhayan, etc. Diba yan yung ginawa ni Ramos na nagtayo siya ng high-rise na condo doon sa dating Smoky Mountain na sa ibang bansa hindi pwedeng tirahan ng tao dahil magkakaroon ng mutation dahil sa toxic level. Tapos ang naging kapalit doon sa vertical barong-barong yung Harbor Center ng kanyang kaibigan. So, parang doon pinakita na hindi effective yung ganong approach. Tapos, that's one point. Yun naman point ni Mr. Colayco na decongestion of Manila. Malas lang ho at inabot ng EDSA 1. Dahil noon, nabayaran na lahat ng right of way ng coastal. Yung Batangas Port, Manila Port, at saka Bataan Port, pagduduktong-duktungin na yan ng isang coastal highway. Kaya merong malaking tulay dun sa Nabotas, papuntang Bataan. Aha. Inabot lang ng EDSA 1, hindi tinuloy. Kung natuloy yun, decongested tayo. Kasi yung mga container na papuntang Southern Luzon, doon na lang bababa sa Batangas. Yung papuntang Central Luzon, doon na lang bababa sa Zambales. Okay.
So, ano kaya ang posibilidad na ituloy-uli yun? Alright. Sagutin ko muna yung akin. No? Hindi ko po sinasabing tondo talaga. Ang sinasabi ko lang, kung nailagay sa EIA yung iba-ibang alternatives, makakapili ka with an objective mind and not just in favor of the proponent kung alin doon ang pinakamaliit ang environmental impact. But considering na hindi nga nilalagay yung alternatives at very cursorily nila binabanggit kung ano yung ibang alternatives na ayaw naman nila, ang nagiging reason for not having those other alternatives is the economic cost of that to the proponent. Ilang beses inulit ng Gold Coast na consolidation of property to develop an area as large as that will cost them a lot and have a lot of effort. But it will increase livelihoods in that area. So overall, for Manila, baka mas maganda. Hindi necessarily tondo. Ang sinasabi ko lang, find an area that is suitable for consolidation because that will increase land values, that will increase economic values, and it will be better for all of us, not just for the proponent. Kasi sa Tondo, sabi ni Ramos, tataas ang antas ng kabuhayan ng tao. Yung mga naghuhukay ng basura na itinira niya doon sa condominium na vertical squatters, hanggang ngayon, basura pa rin ang kabuhayan. Okay. So walang pinagbago? Walang pinagbago. Alright. Okay. Yung pa rin naman talaga siguro, kahit saan mo ilipat yun, yun din ang kinagawian. Joyce of NASA CBCP. Magandang umaga po. Ang tanong ko po ay tungkol sa yung sa DNR, ano? Kasi po nag-attend ako ng unang public hearing ng para sa EIA, ano? Ngayon, hindi ko po malaman kung ano talagang tamang EIA proseso. ng Gold Coast. Ng Gold Coast, ano? Ganito po yan. Una, maraming question po kasi doon eh. Ang una kong napansin doon, bakit ang EIA Review Committee nyo, na kayo din po ang pumili, hindi naman ang stakeholders, bibigyan ng komento in favor of the Gold Coast, which is totally wrong. I am an EIA preparer, kaya alam ko po yung proseso. Yun po yung una. Yan po ay si Professor Jerry, I forgot the surname. De Villa, that's right. Pangalawa pong tanong, ano po ba talaga ang proseso? Wala po ba kayong special arrangements or in a form of agreement or any legal instrument na ginagamit? Bakit po tatanggapin agad ng DNR-EMB ang EIA application nang hindi nagsasubmit ng feasibility study submitted to and endorsed by PRA? Dapat po kasi ganun ang alam kong proseso. Ewan ko po kung mali ako, pero that is the real scenario dapat. Kung objective ang ating pananaw. Pag ako ang proponent, magsasubmit ako ng feasibility study sa PRA kasi sila yung aking di ba po? Tapos, before you accept any EIA or magpa-file sila, may filing fee, dapat po, mayroong protocol sana na nasa ng feasibility study approved and endorsed by the Philippine Reclamation Authority. Sign dapat ni Peter Anthony Abaya. Yun lang po. Alright. Mukhang abutin tayo isang oras dun. Director. Tama po 'yan. Kasi alam po ninyo yung unang proseso ay yung pagbigay ng area clearance manggagaling dapat sa regional office. Pero wala pa po 'yan Nag-convene na po yung reclamation composite team, internal to the regional office. Alam po ninyo kung ano yung naging desisyon. Ibalik po sa PRA yung proposal kasi yun po ang proseso. Okay, endorse nila for the site clearance. So, ayun, hindi pa nga nakarating din sa akin po kasi nasa composite team pa, chaired by yung land management sector, regional technical director po namin. Pero tinanggap po yung EIA. Ganito po yun. Nasagot na ni Attorney Ipat po. Ang pinag-uusapan namin yung EIA study. Hihimayin pa po yun bago pa kami mag-forward sa EMV po. So, yung sinasabi nyo pong EIA system, I'm not privy po. Linggoy Alcuaz sa opinion. Kay Director Andin po, I have 3 questions. Kay Director Andin, 1. Ang title nyo ay Executive Director. But I heard that you are the the NCR Director. Kasi ang alam ko, pag sinabing Executive Director, ito po ay yung Executive Director who is the Deputy of an Assistant Secretary, kagaya sa DOTC, halimbawa yung
LTO, no? Or yung ATO dati, etc. Bakit executive ang title nyo? Alam po nyo, ito yung EO 192. Po ito, Executive Order 192. At ngayon po, meron na yung rationalization plan, yung EO 366. Hindi lang po ang Assistant Secretary po yung boss ko, pati USEC, Undersecretary, and the Secretary. So, but we work closely with the bureau directors. Yung EMB po ay isang line bureau po yan. Ito yung, meron silang sariling regional directors po. Okay. I have administrative jurisdiction over EMB in the National Capital Region. Pero in terms of operations, policy, among other things, it's the Environment Management Bureau as a line bureau. Administrative jurisdiction po yung aking. Pangalawa po, tungkol sa bakawan, no, nabanggit kanina na yung mga bakawan na tinamaan ng Yolanda, relatively nag-survive compared sa mga puno na nakapatong sa lupa. No? Ang dahilan ba nito ay dahil sa roots o dahil sa design ng roots o dahil sa tigas or sa flexibility ng kahoy? Ako po ay isang forester. At itong mga mangrove species po natin magkakaiba po. Meron po yung mga mangrove species natin, yung mga bakawan, na pwede diretso po sa lupa. Basta meron lang, ay sa tubig na meron lupa. Kasi dapat naka-anchor doon sa lupa kung saan yung mga rhizophores. Okay. Ito po yung parang akala natin ay mga ugat. Pero po parte ng stem ng kahoy na sumusuporta na kung malakas po yung alon ay hindi sila basta-basta. Meron din pong mga mangrove species na nasa terrestrial lang po na hindi naman talaga kailangan na nandyan sa katubigan po. Meron din doon sa mga kombinasyon po ng fresh water at saka salt water kaysa brackish area. Meron din po tayong mga mangrove species po doon. Ito pong particular na to, nakapagtanong ako kay Dr. George N. Primavera at sinabi niya, yung main root ay naka-anchor talaga very, very strongly. Pero yung sinasabi ni Director Andy na nakaganon, hindi pa yun yung dahilan, but the main root. No? At least for the mangroves that are on the water. Tsaka, ang rush daw ng tubig, kasi mas mababa sila, hindi sila masyadong nahanginan. No? Pati yung rush ng tubig, yung sa ilalim ng tubig, yung sa ilalim na level ay mas na-withstand ng mangroves kaysa sa dun sa gumanon. So, maraming reasons. Pero ang end result niyan lahat ay nakatindig lahat ng mangroves sa harap ng area na totally devastated. Pagdating sa reforestation, using the term reforestation both for trees on land at saka sa dagat, no? sa shoreline, anong mas madali o mas mahirap na gawin? Ang reforestation sa lupa or sa swamps? Maraming aspeto po yung... Request for some silence, please. Yeah, maraming aspeto po yung pwede nating tignan po dyan, sir. Sa lupa po kasi, pag sa lupa, appropriate species ang itatanim natin sa lupa. At ang mga species na itinatanim sa lupa, hindi naman pwede na itanim din sa katubigan po. Meron mga specific requirements. Ito po yung species. Meron yung species site matching na sinasabi po. Na eto ba, species na ito, hindi dahil sa lupa siya, ay pwedeng itanim under urban environment. Kasi sa under urban environment, hindi lang po yung kalupaan, hindi yung tubig, kundi yung aerial part. Dahil sa pollution, di ho ba? Na under urban environment, alam po natin na yung mga needle, yung mga pines natin, needle shape ngayon, ay ang hirap pong mabuhay dito, lalo na kung mataas yung pollution dahil ma-occlude yung mga stomata nila. Ngayon, dito sa tubig, ano po yung mas madaling itanim? Sa katubigan o kaya dito sa kalupaan? Mataas yung organic matter kasi, survival na. Itong pinag-uusapan po natin. Hindi simpleng pagtanim. At kasi ngayon, we have to nurture, nourish.
and sustain the initiative po. Ang pagtatanim parehas lang po yan eh. Ang yung pagsabihin natin na densified planting ang kailangan dito sa mangrove areas natin, dapat masinsin po yon. Pero meron po yung sinasabing cluster planting. Ang cluster planting, a group of 25 trees o kaya species of mangrove species, pwedeng itanim magkakalapit. Upang kung meron tayong malakas na alon, hindi basta-basta. At saka anong species? Yung mga species na may pro-approach, yung napag-usapan kanina tungkol dito sa mga bakawan na may mga pro-approach sila. So, in terms of maintaining the planted or the reforested area between a terrestrial and a mangrove, may iba kasi yung naidudulot din kung nasa dagat ka eh. Para sa mga nagme-maintain, para sa nagpro-protect, at saka yung mas madali po. Dahil iba yung ginhawa na naidudulot. Parang nasa yung recreation, ginagawa mo na rin eh. Nakikita mo yung dagat. Pag dito naman sa kalupaan po, lalo na kung yan ay mataas na lupa po, ito yung mga upland areas, kailangan po maglakad ng malayo po, lalo na kung hindi accessible. And that entails a lot of cost doon sa protection, hindi lang sa planting. Pag akyat po yung pananim sa mataas na lupa, upland, mas mahal din po yon at mas mahirap. Pag nandito sa baba, ay yung mga sa Banacon Island po, sa Bohol, lumaki po yung yung nataniman dahil nga po doon sa land acquisition na rin, na dahil sa pagtatanim ng mangrove ay yung mga propagules ay natrap na lang po doon sa mga lupa na nabuo dahil nga dito sa protection ng mangrove ng kalupaan ng Bohol. So, personally, mas madali. Officially, yung nasa dagat. Okay. Thank you. Thank you very much. We'd like to acknowledge Ray Hunya, the publisher of our opinion. Dumalaw siya rito sa atin ngayon. Thank you. Thank you. Please identify. May I request the audience to be quiet at least para magkaunawaan tayo. Ako po si Joey Dizon, broadcaster po ako ng DCEC, kolumnista rin po. Pinahirapan ka ni Linggoy. Sa dami ng paliwanag. Tanong ko, maiksi lang siguro sagot. Ano bang pangunahin tungkulin ng DNR? Protectionan ang environment, protectionan ang ating kalikasan. Tama po ba? O ano? Yun ang gusto mo malaman. Yun lang. Tama po ba? Yun ba ang unang pangunahing gampanin ng DNR? Opo. Environment and natural resources po. Tingin po ba ninyo bilang kayo direktor sa mga nakalipas na mga panahon, napariwara ho ba ang kalikasan? Naproteksyonan ho ba o hindi? Ang laking masyadong loaded po yan, sir. Well, I handled several positions in the Environment Natural Resources from research bilang Regional Executive Director ngayon at bilang Director ng Forest Management Bureau. That's my sector. So, ibig ko lang sabihin, may mga ibang sectors pa kasi. The land sector, the environment sector, we have the protected area wildlife sector, at saka yung research sector po namin, including the mines and geosciences sector. Ako bilang forester po, ang sagot ko po dyan ay, alam po natin ng isang malaking indicator po dyan, yung pagkawala yung forest cover po natin. Bilang forester po yung forest cover natin, na in 2003, mga 24% na lang po yung naiwan doon sa forest cover po natin. Sa mga tweet, bigo. Okay. So with that, na-realize po natin na meron din tayong pagkukulang po. Pagkukulang. Kaya nga po, ngayon, yung pagsusumikap under the National Greening Program na kung kaya ba naman natin hanggang 2016 na mataniman yung 1.5 million hectares na degraded and open areas fitted for planting, ay yun ang direction po ngayon na sinusuportahan po ng gobyerno. Admittedly po, talagang meron mga lapses po tayo at pinagsusumikapan natin na matugunan yung mga bahala na po yung mga nakikinig. Sana lang, boss. Sana lang. Sige. Yun bang reclamation kay Attorney
Ano yun? Luna. IPAT o IPAT? Ang tawag? IPAT. Hinubang reclamation sa Manila Bay pasado sa inyo, hindi? Hindi po. Kasi sa tingin ko walang overriding public need. Ayun. Hindi kailangan. Hindi kailangan. Mas magandang i-develop natin yung mga napabayaang areas at i-consolidate nila kahit mahal. Kasi mas malaki ang impact na mabuti para sa mas maraming tao. Matagal na mo pinag-uusapan to. Ang DNR ba'y pinag-aralan na? Kasi baka bukas makalawa eh. Andiyan na pala ECC, okay na. Sabi ko po, Diretso yan, Director, ha? sir, okay. Diretso yan. Yeah. So ito po ay nabanggit ko na rin po kanina na may mga bago po na mga kautusan, ano? Itong nabigay lang itong Agosto. Kailan ba 'yan? Kasi under contract na yan eh. Okay. Tatakbo na yan eh. Sir, ang masasabi ko ay dapat dadaan po sa proseso. Ano pa ang ginagawa namin? Meron lang akong gustong ipakita rito. Ito yung Saving the Last Coastal Frontier. Marami po kami na gumawa rito, hindi lang DNR po. And I would like to recognize our partners in preparing this. Ito po yung isang attempt upang kahit papano, mabigyan natin ng protection at yung mga iba pa na narinig ko na ngayon at natutuwa nga ako na ano pa yung dapat natin gawin so that we'll be able to save the last coastal frontier in the National Capital Region. So sa Makati, may pinag-aralan ng Yes, DNR. there are studies. Hindi makakalusot yan sa pananaw ng DNR. Tama po ba ako? Sir, yung sinabi mo hindi makalusot, ang sinabi ko po ay idaan sa proseso po. Kasi hindi lang po DNR po yan. NEDA, by the way, NEDA Board, ang approving authority. Kahit ba aproba ng NEDA yan eh. Basta inayawan ng DNR, hindi ba magkakaroon ng sagabal yan? Sir, imbitahan ka namin ha? Doon sa natin. May bagong kalakaran. May sasabihin ako tungkol dyan. Yan na nga ang pakiusap ko. Sana hindi naman makita ng mga tao na ang DNR ay pumapabor sa industriya. Kasi palagi na lang yung mga, at least yung mga EMB people na nakita ko, defensive na sila pag na-issuehan nila ng ECC eh. So parang kakampi na nila yung mga proponents. Kailangan, pero DNR, EMB took pains to remove the social acceptability issue from the technical issue. Para nga hindi sila matali doon, but they're integrally connected. Kasi alam ng mga tao kung paano ang alon doon, paano ang hangin doon. If it's not socially acceptable, there is a technical reason for that. Pag hiniwalay mo yan, like Atienza did when he was secretary, hindi mo mabubuo yung environmental assessment. Which is why, again, I reiterate, the EIA system right now is not sufficient to protect us against the dangers of reclamation. We have to improve it for reclamation projects drastically. Okay. Yes, please. Good morning. I am Susan Amoroso. I am managing editor of the weekly newsletter of St. Andrew the Apostle Parish in Bel Air. Yes, and then I'm also editing the E-Red online. Yes, and maybe I will write also for Bloggers Association. My question is, Kanino po? sa inyo pong lahat, Hindi ako kasali, moderator ako. Amen. Sige mo. Okay. So with that, sang-ayon po ako, ang question dahil ko po, pinag-uusapan po natin ito, alam na po naman natin natin na yung nangyari sa Tacloban, malawak na po stone yung surge, na-reclaim di ho ba? along Yung liquefaction. Manila Bay, sa Rojas At, Boulevard. How safe is those reclaimed Pwede ba, areas? i-suggest ko na rin na sa susunod, ang Mines and Geosciences Bureau, dahil dun sa geohazard, Okay. tignan na po rin natin yon. At pwede namin maibahagi yan sa inyo. All right. Si Mr. Kulay ko po. Ano tingin ninyo? Ano po ang tingin nyo? How safe? Basta ako hindi titira doon. Ayun. Maliwanag po. Hindi siya titira. Please. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ako po si Billy Aranda, yung mangingisda ng Tambo Paranaque. Okay. Karanasan mo bilang mangingisda. Nais ko lang po sana itanong kay Ma'am Duna na pinangalagaan nila yung mga protected area ng mangrove. Ang itatanong ko lang po sana, paano naman po yung maliliit na mangingisda katulad namin kung matatambakan yung Manila Bay? Dahil po, diyan kami kumukuha ng aming papaaral sa aming mga anak at ikakabuhay namin. Dahil kung matatambakan na po, wala na kami kakabuhay. At itanong ko lang po sana sa mga gobyerno kung may plano po sila sa mga taong maliliit na mga
respetuhan. Ilan po kayo mangingisda doon sa lugar? Mga may 200 po, sir. Okay. Palagay ko, Dahil kasama po namin sa Tambo Palawan, sir, kasama ko rin dito si Bro Ruben sa Santo Niño. Dahil ang Paranaque po, nabubuo sa 5 coastal barangay na puro mga isda rin po yan. Pag-usapan po natin kung anong pwedeng gawin. Pero kasi sagutin na natin yung DNR. Kasi yung 2007 po, sir, pinag-ibayan ni at sa yung aming struktura dyan sa Manila Bay hanggang na matutukan pa kami ng mga sundalo nilang dala. Kung wala nang bibili, hindi Opo. na sila magre-reclaim. Tututukan kami sundalo sila Sa kung ngayon di ba po, nila struktura inisip namin, ko yung ang anak mga buhay nakatayo namin, na hindi po pa nila. How safe are May they? danger ng liquefaction. Kapalit At ba syempre yun may na ibang maghanap buhay nanghuhula dito? na kaya hindi siya mapuno-puno. Pero kasi Kasi may 2007 po, sir. natatakot sa mga ganon. You also see that from San Francisco area where the reclaimed areas in the earthquake, 1985 ba yun, were the ones that were most destroyed. So we had the experience to show, even if it's not scientific, anecdotal pa lang yan, nakikita na natin, we have the economic factors to show na hindi masyadong dumadami yon, pero magre-risk yung iba, no? Kasi hindi nga forward-looking masyado eh. 2 araw before that, sinabi na sa Tacloban, 7 meters yung aabutin. Tsaka dapat lumikas ka ng kalahating kilometro pataas. Pero obviously, marami pa rin ang bibili, marami pa rin ang maloloko. Yung mga nandun ngayon, kung may kamag-anak ako doon, palilipatin ko na. Pagtatahong po sa katulad po. Tahongan po, tahongan. Sa katunayan nga po, yung tahongan naman dito sa dito sa Ginawang Mall, may tahongan ho kami dyan. Isa sa mga kasamahan namin, no, binayaran kami sa PIA lang, tag 5,000 nung araw pa yon. Nung itong huli ngayon, binanggit sa kasama ko, yung giniba rin mga tahongan tsaka sapra, kaya nagkaroon ng problema doon. Ito na po, ditsuhan po. Isa rin po na ako sa may nursery ho kami sa La Huerta ng mangrove. Ang problema nga halang ho, yung nursery ho namin sa mangrove, tinatayuan ng mga bahay. Kaya binanggit sila kanina nga may bawal ho magputol ng mangrove ho. Sa totoo po, ang mangrove ho namin ngayon namumunga na. Pero ang iba ho, sa awa ng Diyos, pinutol din. Ha? Pinutol din po kasi tinayuan ng mga bahay ho eh. Sa katunayan ho ngayon, sa likod ho ng La Huerta, sa Sunduan Restaurant ho, pag nakikita kayo mga mangrove ho, tanim ho namin yan. Ito, katunayan isda. Hanggang Cavite ho, tanim ho kami dyan. Kung nakapasala kayo yan sa Rosso Boulevard, marami ho kami tanim dyan, kaya hindi lang masyado ho na Naalagaan. Oo. Hanggang andyan ho, buhay ho yun. Kaya lang problema nga lang ho, malungkot nga yung ibang mangrove namin ho, pinuputol sa binabahayan ho. Okay. Kaya yun ang... Yan ang reality. Yung Mexi lang po. Salamat po. Kaya nga po, kinakasuhan din kami dahil kinakasuhan din namin sila. Ganun. Samantala nagkakasuhan kayo, gutom naman sila. Ganun. Pero hindi naman po rin ganyan kasimple yung usapan dahil kung makikita nyo kung sino yung mga kasama natin na nangangalaga dito sa El Papachea, nanggagaling din po sa mga barangay po na yan. Pero we can only hire so much. Okay po. Joyce? Si Joyce po is an engineer by profession. Thank you, Melo. Gusto ko pong sundan yung sinabi ni Attorney Ipat Luna na yung EIA po natin, kami naniniwala, kahit yung ibang practitioner sa Philippine Institute of Environmental Planners, na napaka-weak din. Kung mapapansin po natin, lahat ng EIA na na-approve, nagkaroon ng ECC, wala po siyang isang konkretong document na nagpapakita ng agreement or disagreement of the directly impacted community or indirectly na showing accountability. Ang EIA document po, magpapakita lang ng isang attachment ng halimbawa, anong tawag dito? Accountability statement ng EIA preparer. Pero nasan ang criminal culpability in the event nagkaroon ng problema like what happened in the Philex
mine sites. Klaro po sa amin yon. Kaya po isa kami sa umuupo na kung po pwede, yung EIA, it's either i-enhance o kaya palitan. Nakaangkop-angkop naman at katanggap-tanggap sa directly impacted community or kung anong ano. Pangalawa pong tanong, kami po sa simbahan ay nagkaroon ng housing project sa iba-ibang area na natamaan ng Typhoon Sendong, Pablo, Reming, ngayon po yung sa Tacloban City. Ngayon po, pag kami po may housing, nahihirapan po kaming kumuha ng permit. Kailangan po ng permit dyan, di ba po? Bakit po? Doon sa Region 11, yung housing, NHA. Pero ang concern ko po, hindi NHA. Ang concern lang sa NHA is the plan eh. Ang concern po namin, hindi kami makakuha ng clearance sa MGB. Dahil the area, according to them, is not geologically safe. Klaro po yun. Ito pong Manila Bay area, tubig. In the event na nireclaim, anong categorization ng Mines and Geosciences Bureau? Yun po. That's a very good question. Ano po kaya ang tingin ng Regional Executive Director? Ang magagawa ko po rito ay pagkatapos po itong meeting natin, yung mga nabanggit ninyong mga ibang ahensya sa DNR, tatawagin ko po rin sila upang may parating kung ano po itong mga concern na nasa mandato po nila. Gaya kanina, yung sinabi, ano ba talaga yung legal land class o land use, yung reclamation, patrimonial o pwede bang ipribado yan. So maganda pong pag-usapan po yan. Okay. So wala po akong sagot ngayon immediately, but I commit that we'll have a meeting regarding the output Very of good. this meeting. Okay, Very thank well. More questions from the audience? May quick sagot lang ako kay Joyce, no? Dapat ihiwalay na yung functions ng EMB at gawin siyang separate kasi kumbaga nako-confuse siya, schizophrenic na eh. Are you going to protect the environment or push the extraction of natural resources? Yes, please. Good morning po sir. Ako si Mr. Cho sa Vloggers Association. Ang tanong ko lang po meron bang assessment kayo tungkol sa fault line area na dumadaan dito sa Metro Manila or in other places? Yung fault line area. Okay, thank you. Yung tungkol dito sa geohazard, di ba? Po na ini-issue po ng MGB, sila po yung mag-clear po yan. Kahit anong mga development projects, clear po rin nila yan. So, meron po geohazard assessment for the Metro Manila, 16 cities, 1 municipality po. At titignan po natin yung sinasabi yung fault line dito sa Manila Bay. Pero meron natang sasabihin si Attorney Ipat. Okay. Attorney. May 2004 ba yon yung study ng JICA na kung saan dadaan yung mga fault. Pero tandaan nyo, nung ang Ruby Towers ay bumagsak, 1968. ang sentro ng lindol ay nasa Kabanatuan. So hindi kailangan maging sentro para bumagsak yung mga building. Kung liquefaction pa ang pinag-uusapan, na yuyugyugin mo talaga yung kahit na yung pinak mo na earth sa reclamation, I think we should be scared. All right. Please go ahead with the question. Please identify yourself, sir. Popo Villanueva. Opo. Kanina parang nauliligan ko si... Pakilapit lang po sa mikropono, sir. Yung pangalawang speaker. Si Attorney Luna. Na yung reclamation, ginagawa lang sa maliliit na bansa. Sa ibang bansa. Maliliit. At siguro tinutukoy nila yung Singapore at Hong Kong. Pero mayroong malalaking bansa na reclaim. Dubai. Netherlands, United Arab Emirates. At saka yung China. Sa Netherlands, hindi naman nung nagbabaha. Kasi sinasabi nung iba, pagka nag-reclaim, posible magkaroon ng baha. Okay. Ngayon, ang alam ko dito sa reclamation, nagsimula ito. Ang nagsimula nito ay si Harry Stonehill. Dito sa Manila Bay. Kaya nga merong merong cultural center complex. Tinuloy lang yan ni Roberto Cuenca. Ngayon to si Harry Stonehill, nung mamamatay na yan, pinag-uusapan ni Cardinal Chin na kung pwede, payagan na makauwi si Harry Stonehill at dito na ilibig. Impormasyon lang. Maraming salamat. Okay. Sige po. Salamat ho. Sa Hong Kong, meron silang batas na
overriding public need ang criteria. So may negative presumption sila sa Hong Kong. Ang Netherlands po ay maliit din na bansa kasi ang sinasabi ko ay hindi economic development kundi size. Netherlands is also a small country. Tapos hindi sila binabaha, they are under sea level, below sea level. So talagang para sa kanila, yun yung mga kailangan nilang gawin. Ang punto ko tayo, marami tayong lupang pwedeng pagandahin at pwedeng i-develop. Sa halip na tambakan. Sa halip na tambakan ang dagat. At pag pinag-compare mo in an EIA process, yung alternatives na yung ibang pwedeng paglagyan at saka yung pagtatambak sa dagat, sa tingin ko lalabas na mas okay para sa lahat yung pagpili ng ibang lugar na nasa lupa na. Pero pag ang pinag-usapan mo ay para kanino, mas okay para sa proponent tambakan kasi hindi mahirap i-consolidate, mas mahal mag-consolidate. So, kailangan yung EIA system titingnan ng kapakanan ng lahat. To do that, dapat may alternatives at dapat